Sobrang sarap lang sa pakiramdam na makikita mo at nararamdaman mo na naa-appreciate ng amo mo ang lahat ng ginagawa mo. At nagugustuhan niya kung ano man ang inihahain nyo sa kanila. So ngayon guys, nagluto ako ng kabsa gamit ang nilagay ko ay meat, hindi chicken. So ngayon ginawa ko bago ko siya nilutong kabsa. Pinakuluan ko muna yung meat sa sibuyas, cinnamon, at saka yung musmar. Tapos nilagyan ko lang siya ng asin. Ganito yung style ko guys, para mawala yung amoy ng karne. Tapos pressure cooker ko siya para mas mabilis siyang lumambot. So ayan guys, sinet ko lang siya sa meat at nilagay ko sa 28 minutes. Ayan guys, kapag natapos na yan, pwede na natin igisa ang ating mga sangkap. So naglagay lang tayo dyan ng olives oil at saka butter para mas mabango ang ating lulutuin. So ito guys, ginagawa ko para ito sa rice. So ayan, pinagsabay ko na yung bawang at saka sibuyas para hindi masunog ang ating bawang. Tapos naglagay tayo ng kamun. Okay, yung buong kamun ang nilagay ko guys, hindi yung dinurog. Tapos ginisa ko lang siya yung sibuyas. Tapos inilagay ko na ang ating pinakuloang karni ng tupa. Tapos naglagay din ako ng asin na 1 teaspoon para magkalasa ang ating karne. Tapos nilagay ko na yung tomato na binlender ko. Ayan, tapos halo-haloin mo lang siya. Tapos pag kumulo na siya, ilalagay na natin ang bigas. Ayan. Nagbabad na rin pala ako guys ng bigas sa isang mangkok. Nilagyan ko na rin siya ng sabaw. Ang nilagay kong sabaw ay yung pinagpakuluan ng ating karne para mas malasa ang ating rice. Tapos naglagay din tayo dyan guys ng tomato paste para naman medyo makulay ang ating kanin. Tapos naglagay ako ng paprika, turmeric powder, chicken meat and buhar pala yun. Gustong gusto ko yung nilalagay guys pag nagluluto ako ng pagkain nila kasi masarap siyang pampalasa. Tapos turmeric powder, tsaka naglagay din ako ng buhar at tsaka kusbara. Ayan lang ang mga sangkap nila na nilalagay lagi sa niluluto. At masarap yan pag ako yung nagluluto. Kasi hindi siya masyadong maraming sangkap. Kaya hindi siya pangit yung amoy. Kaya nasasarapan sila. Pag yung amo ko kasi nagluluto, ayan, masyado siyang maraming maglagay ng sangkap. Pagkatapos yan guys, maglalagay tayo dyan ng paminta. Ayan. Tapos haluin lang natin. Tapos pwede na natin siyang takpan para maluto na. Ayan. Tapos guys, pag pain-in na siya, lalagyan lang natin siya ng foil. Ayan. Para mas inin talaga at hindi lumabas ang kanyang amoy. Ayan. Para pagbukas mo sa kanya guys, maaamoy mo, malalanghap mo yung amoy ng niluluto mo. Tapos ayan na pala siya guys. Kapag luto na siya at ready mo na siyang iserve. Pag iserve mo siya guys, ilalagay mo lang yung kanin. Tapos ilalagay mo sa ibabaw yung mga meat. Please follow, like, and share. Thank you.